Nanay, kaway-kaway, nay. Nay. Ayan, si nanay. Sister Sir Carmen. Carmen. Nanay ni Sister Carmen. Ito yung loob ng bahay. Sarili nilang bahay po ito. Hindi sila umupa kaya hanggang tao dito. Maswerte sila. Meron silang bahay. Kasi po, napakahirap ang walang bahay, kaibigan. Uupa ka, napakalaki ang upa. Napakahirap. Nagbayad ka na, susunod, utang ka na naman. Hanggang mamatay ka, nabaw ka na sa utang. Kaya sila, swerte po sila. Meron silang tahanan na masasabi. At hindi lang yon, konkreto yan. Yung iba, kahit na barong-barong lang, masaya na. Pero sila, hindi lang barong-barong ito eh. Konkreto. Biyaya ng Diyos yan. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Biblia. Sa Biblia po, ang pinagkukunan natin ng aral. Ang mahirap, naniniwala ka sa Biblia, pero yung nilalaman ng Biblia, nilalabag mo. Naintindihan niyo po yan? Bawa, meron kang Biblia, ginagamit mo, binabasa mo. Pero pag meron nakasulat doon sa Biblia na yon, hindi mo sinusunod. Yun ang mahirap. Sige, tayo muna yung manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita. Buksan ng isip ng puso't tao, ng puso't isip ng tao, upang lubos natin mapikinabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po si Sister Carmen, nung hindi pa po siya naging Christian, ayon sa kanya, ito po ay pagmamayari niya. Ito pagkikita natin. Ayan. Ay, ito. Replika ng Santo Niño. Sabi niya, nung araw na hindi pa siya nagiging Kristiyano, nung maging Christian siya, binigay doon sa kamag-anak. Kumbaga, umikot sa kamag-anak niya, then later on, dahil naging Christian na po yun, sinuli din sa kanya yung replika ng Santo Niño. Ito po, pag ganyan mo, para siya sumasayaw. Pag ginagalaw mo yung stand. Pero kung nakaganyan, hindi naman gumagalaw. Ano po? Eh, meron gumagalaw na pinakikita. Yung ilalim niya, bilog. Pag binitawan mo yon, gumaganyan-ganyan. Kasi nga po, bilog yung ilalim, hindi kagaya nito, pantay. Kaya kung isa ay sumasayaw. Pero totoo nun, yung ilalim niya bilog. Kaya hindi po siya nababalas ng gusto. Kaya galaw ng galaw yan. Kaya para siya sumasayaw. Ito ano? Ngayon, ito po ang ating pag-aaralan. Kaya, okay, solid na natin dito. Dito, nakatayo siya dito. Ang utos ng Diyos noon ay ganito. Dito po sa Exodo, yung mga iba po, hindi ba kanilang interpretasyon dito? Iba? Ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Diyos. Exodo chapter 20, verse 1. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Diyos po ang nagsasalita dito. Verse 2. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkahalipin. 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Diyos. Ano yung maliban sa akin? Kasi ibang Diyos, sabi niya eh. Ngayon, ang Diyos din ang nagsabi kung ano yung ibang Diyos. Basahin muna natin 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Diyos. So, ibig sabihin, yung tiniro ni Jesus sa Mateo chapter 6, basahin natin ano?
Sabi ng ating Panginoong Yesus, ang gamit ko po nga po ng Bible ay poema na yan. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay ganito, 9, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, sasamba lang tayo pala sa pangalan ng Diyos. Walang iba sa pangalan ng Diyos, sabi ni Jesus. Kaya yung sinabi ng Diyos dito, sa panahon ng New Testament, ni-replay ni Jesus yun. Ang sabi ng Diyos sa 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, ako lang ang sambahin mo. Kaya nung panahon ng Panginoong Yesus, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang Diyos lamang ang sasambahin mo. Napakaliwanag po. Maging sa kasaysayan man ng Biblia, hanap tayo, magbabasa pala tayo, hindi tayo maghanap. Meron nakalagay dito sa awit 95. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang buong batong kublihan ating mga andugan, mayayamang awitin, masayang awitin. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga hawiting may tuwa at galak. 3. Sapagkat si Yahweh ay dakila, makapangyarihan Diyos. Ang dakilang hari, igit na sa sino man dino Diyos. Yan. 6. Tayo na lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo Kanyang bayan na Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan. At ngayon, Kanyang salita'y ating pakinggan. Sa panahon po ng Salmo, ginagawa na po nila yan. Yung sinabi niyang, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Kaya sila noon, tumatalima sila. Ang sinasamba lang nila ay ang Panginoon Diyos. At inaawitan pa ang Panginoon Diyos. Ano yung ibang Diyos? Ang Diyos din po nagbigay ng ganitong paliwanag. Sa Exodo chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahen. Ano man nilalang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanigbubuhing Diyos. Yan. Maliwanag po, bawal pala gumawa ng imahen. Hindi po ba imahen yan? Imahen po yan. So, yung sinabi ng Diyos, pansinin nyo, may nakalagay dito basahin ko muli. Ang sabi rito ay, ako si Yahweh na iyong Diyos. Kung ang Diyos mo ay ang Diyos na nagsalita dito sa Exodus chapter 20, dapat sundin mo siya. Kung ano yung ipinag-uutos ng Diyos, na huwag mong gagawin, huwag mong gagawin. Kung siya ang kinikilala mong Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Ang mahirap po, naniniwala sila sa Diyos, pero yung utos ng Diyos, nilalabag po nila. Meron silang sariling interpretasyon. Pero Biblia na po ang nagbigay Kahit di tayo pwedeng gumawa sariling interpretasyon. Nasa Biblia na po yung paliwanag ng Diyos. So, tingnan pa natin. Sa panahon ni Propeta Isaias, ganito ang kanyang sinasabi. Sa chapter 44, sa 19, walang kwentang tao. Sa verse 19 binabasa ko. Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto.
Hindi po ba itong itong hawak ko ngayon? Ah, Hindi po ba rebulto yan? Pag sinabing rebulto, hindi po gumagalaw. Rebulto nga eh. Hindi gumagalaw. Bagamat kumpleto. May paa, kamay, bibig, tenga, mata. Pero rebulto, gawa sa patay na kahoy or iskayola, yung chok na tinatawag ni sister. Oh, alam niyo yung iskayola nung araw? Chok yun eh. Di ba, sister? Yung mga bata tayo, di ba? Tangguid sa kalsada. Pag naglalaro sa kalsada, yung imbis na bumili ng chok iskayola. Oh, saan gawa yon? Sa China. Yung China, hindi naniniwala sa Diyos kasi po, komunistang country sila. Komunista. Kapag komunista ka, wala kang Diyos na kinikilala. Oh. Mga araw po, nag-aaral ako sa Pampanga. Doon maraming gumagawa ng mga ganyan eh. Rebulto, himayen. Yung mismo kay eskwela namin, yan ang hanap buhay nila. At nilalango po nila dito sa Tondo, Manila. Nakikita ko nga sila eh. Kung minsan, binibiro ko pa nga sila eh. Doon sa lugar namin, sa Pampanga. Yan. Dito sa Isaias, tignan niyo po ang sabi ni Isaias. 44:9. Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos. Ano yung Diyos-Diyosan? Rebulto. Hindi tayo nag-iimbento, nagbabasa tayo ng Biblia. Kanilang pinapahalagaan. O di ba pinahalagaan nila yan? Opo, pinapalitan pa ng damit yan. Ayun. Mga bulang at tangalang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapaya. 10. Walang may dudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto. Wala palang may dudulot na mabuti po yan. Ito na po nakalagay sa Biblia eh. Para sambahin. Kaya sabi ng Diyos, kung ako ang Diyos nyo, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, which is ibig niya sabihin, mga imahen, mga rebulto. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito, yung mga rebulto, ay mapapaya lamang. Kita nyo? Kaya ang dulot niyang kaibigan, kaya sa Diyos. Ang mga gumagawa nito, tao lamang. Tama. Di ba ginagawa ng tao yan? Yung sculptor, yung naglililok. Diyan sa Pampanga, marami sa Betis, at saka sa Laguna, Paiti. Yun, nakapag-asawa yung pisa ko doon sa Paiti. Yan ang hanap buhay nila, sculptor. Yung naging asawa niya, naging sikat pa. Oh, napalabas pa sa TV. Yung tsuyi nila, na sikat doon sa Paiti. Taga Paiti kasi yung naging asawa ng pisa ko. At chuchuin nilang yun, nagisikat pa, pinalabas si Jessica Soho. Ano kasi ang apelyido nyo na magaling gumawa talaga. Napakagaling. Kahit na maliit lang na maliit, kaya niyang gumawa. Kaya sumikat po yun. Taga Paiti, Laguna. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sabi ng Diyos, sila'y matatakot at mapapaya rin. Wala palang kwenta yan, kaibigan. Mapapaya lang kayo sa harapan ng Diyos. Kahit harapin niyo po ang Diyos. 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Halimbawa, may isang kahoy. Kumuha lang ng isang piraso. Ginuhitan ito ng anyong tao. Saka hinukit hanggang sa mayari ang isang magandang himayin. O. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Hindi ba napakagandang himayin nito, kaibigan? O. Hindi ba napakagandang himayin nito? Saan mo ilalagay ito? Sabi ng Biblia, ilalagay sa kanyang bahay. O.
Saan mo ilalagay? Dito sa bahay mo. Kaya nakadisplay sa mga bahay yan. Di ba napakagandang imahen? Tama si Isayas. Tama si Isayas. Oh. 15. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong. At ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso iginagatong para magbigay init sa kanya at parigatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawa niyang ribulto para sambahin. Oh. Halimbawa, isang kahoy na ganyan, putulin mo sa gitna. Oh. Yung pinagtistisan nun, yung panggagatong mo, pwede kang magluto. Ang tawag doon, kusot o sodas sa English. Kami nung araw sa Pampanga, pinanggagatong namin yun, sodas. Yung pinagtistisan ng kahoy. Panggatong namin, pagluto namin. Kasi katabi namin bahay ay hardware, ay lumber. Sa Pampanga nung araw. 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Yung gumagawa, ang sabi ng Diyos, mangmang. Ibig sabihin ng mangmang, yung walang alam, kundi lack of knowledge. Hindi alam ang kanilang ginagawa. Kumbaga, sa madalit sila, parang wala sa sarili. Hindi alam ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga ay mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Katotohanan na salita ng Diyos, 1:10. Ibig sabihin, yung mata nila at tenga, tinakpan na nila, pinilingan ng mata, para yung salita ng Diyos hindi nila makita. Kaya ang tawag sa kanila, mangmang o hindi nakakaunawa. Tuloy. Sa 20. O dito sa 19. Hindi nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karne kanilang kinain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang kapirasong kahoy. Oh. Alin yan? Yung ribulto, kapirasong kahoy lang pala. 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala. False faith. At mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag ng rebultong hawak niya. Ay hindi mga Diyos. Sabi ni Isayas, itinuturing ng tao ito na Diyos. Pero sa totoo lang, ang tawag dito, Diyos-Diyosan. Kung meron totoong Diyos, merong Diyos-Diyosan. Kung may totoong baril, merong baril-barilan. Yun, toy gun. Yung pinaglalaruan ng mga bata. Ang Biblia po, hindi ka dadalhin sa masama. Ang Biblia ay tuturuan ka sa mabuti, kaibigan. Kaya nga gumagamit tayo ng Biblia. Hindi para ano paman. Ang Biblia ginagamit para ituwid po tayo. Tayo pong mga tao, hindi tayo matuwid sa Diyos. Tayo mga tao, nagkasara tayo sa Diyos. So anong dapat natin gawin? Magpaturo tayo sa Diyos. Hindi para-paro kayo mga siyayes. Kapag tinuturuan tayo ng Diyos, makakabuti po yan sa atin. Eh bakit?
Eh, Diyos ang magtuturo sa'yo. Marami ka dyan, ha? Hindi ka ba matutuwa? Tuturuan ka ng Diyos, kaibigan. Bibigay ko kayo lahat. Hallelujah. Opo, tuturuan tayo ng Diyos sa ikabubuti natin. Kaya may Biblia tayo, hindi tayo nananakit ng damdamin ng iba. Hallelujah. Salamat po. Sana meron po matutunan ang inyo sa inyo. Meron pong mahiwan sa inyo. Ano po? Kumbaga, wala po personalan. Nakita ko lang yan. Kaya inalok ni sister kung kanino siya. Sabi niya kanya, naikot lang sa kanyang kamag-anak nung maging mga born again sila, isinahuli na lang sa kanya. Dati wala naman po dito yan eh. Nagba-Bible study kami. Kaya yan po ang ating pinaksa. Po, salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na itinuro mo sa amin na kami po bilang mga tao dapat lamang turuan mo kami sapagkat kami po bilang mga tao marami po kami pagkakamaling nagawa at kasalanan sa iyo. Ang pwede magtuwid lamang sa amin, Panginoon Diyos, ay taging ikaw lamang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Sana po. Happy Lord's Day po. Bye. Hanggang dito na lamang. Yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, si Nanay, si Sister Carmen. God bless us all po. Bye-bye.